Hinduismo, Sanatana Dharma o Eternal Order by Saithaya Twain T. Cabrera and Marie G. Ishiba. Ano nga ba ang Hinduismo? Ang Hinduismo o kilala rin bilang Sanatana Dharma o Eternal Spiritual Path ay itinuturing na pinakalumang buhay na relihiyon sa mundo na nagmula sa rehiyon ng Indus Valley ng 1,500 hanggang 2,300 before Christ evolution. Ito ay walang isang tagapagtatag. Sa halip, nabuo ito mula sa maraming pilosopiko at espiritual na tradisyon, ngunit ito ay may mga Diyos at Diyosa. Kabilang dito ang Trimurti na may tatlong pangunahing anyo ng Diyos na sina Brahma, Vishnu at Shiva. Para mas makilala pa natin ang kanilang kasaysayan, talakayin muna natin ang kanyang pandaigdigang presensya. Ito ay may mahigit 1.2 bilyong tagasunod o mga 14.9% ng populasyon ng mundo. Ang pinakamalaking populasyon din nito ay nasa India, kasunod ng Nepal, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, US, Malaysia, UK at Mauritius. Ngayon naman ay tukuyin natin ang mga pangunahing paniniwala at konsepto ng Hinduismo. Ang relihiyong ito ay mayroon ding iba't ibang paniniwala at konsepto, kabilang na dito ang Brahman, na itinuturing nila bilang isang dakilang banal na realidad o universal na espiritu. Pangalawa ay Karma at Samsara, na may paniniwala sa batas ng aksyon at bunga, pati na rin sa siklo ng kamatayan at muling pagkabuhay. Pangatlo ay ang Purusharthas na may 4 na mithiin ng buhay. Ito ang mga dharma o katwiran at moralidad, artha o kayamanan at kasaganaan, kama o mga pagnanasa at kaligayahan, at moksha o spiritual na kalayaan at paglaya mula sa muling pagkabuhay. Panghuli ay ang dharma, ang pinaniniwalaan nilang moral o panlipunang tungkulin batay sa iyong kalagayan at yugto ng buhay. Ito ay isang pangunahing katuruan sa Hinduismo at iba pang relihiyon Indian, na tumutukoy sa tamang gawi, tungkulin, moralidad at pamumuhay ayon sa kaayusan ng sansinukob, at ito ang gumagabay sa tao upang mamuhay ng makatarungan at makapag-ambag sa balanse ng mundo. Ngayon naman ay alamin natin ang kanilang mga Diyos at Diyosa. Si Brahma ay ang Diyos ng Hinduismo na kilala bilang tagapaglikha sa Trimurti. May 4 na ulo at 4 na braso na sumasagisag sa karunungan at 4 na Veda. Nakaupo sa lotus bilang simbolo ng buhay. Ngunit hindi gaanong sinasamba kumpara kina Vishnu at Shiva. Bukod sa pagiging tagapaglikha, si Brahma ay itinuturing ding Diyos ng karunungan at kaalaman. Asawa niya si Saraswati o Diyosa ng talino at musika. At ayon sa paniniwala ng mga Hindu, siya ang unang nagturo ng mga Veda sa sangkatauhan. Si Vishnu naman ay ang Diyos na tagapangalaga sa Trimurti ng Hinduismo. Inilalarawan na may asul na balat at 4 na braso na may Shankha, Chakra, Gada at Padma na asawa ni Lakshmi, at kilala sa kanyang mga avatar tulad nina Rama at Krishna upang panatilihin ang kaayusan ng sansinukob. Siya din ay pinaniniwalaang may 10 avatar o si Dashavatara, kabilang sina Rama, Krishna at ang darating na Kalki, na kanyang ginagamit upang protektahan ang sanlibutan laban sa kasamaan at panatilihin ang dharma o kaayusan. At ang panghuling Diyos na si Shiva. Si Shiva ay ang Diyos na tagapagpuksa sa Trimurti ng Hinduismo. Asawa nito si Parvati at ama ni Ganesha at Kartikeya. Inilalarawan na may 3 mata, ahas sa leeg, buhok na dinadaluyan ng Ganges, hawak ang trident at tambol, at kilala bilang Nataraha na sumasayaw upang sumimbolo ng pagkawasak at muling paglikha ng sansinukob. Ngayon naman ay pumunta tayo sa kanilang mga banal na aklat.
Sa Hinduismo, may dalawang aklat na nangangalang Shruti at Smriti. Ang mga ito ay nagsisilbing gabay sa pananampalataya, moralidad, ritual, at pilosopiya ng mga Hindu. Dahil dito nakabaloob ang mga turo tungkol sa Diyos, tamang pamumuhay o dharma, pagninilay, debosyon, at landas tungo sa moksha o espiritual na kalayaan. Ang Shruti ay tumutukoy sa mga pinakabanal at pinagmulan ng mga kasulatang Hindu na itinuturing na narinig o direktang ipinahayag ng mga Diyos sa mga sinaunang rishi o pantas, kabilang dito ang Veda at Upanishad. Ang Smriti naman ay tumutukoy sa mga kasulatang Hindu na naaalala o isinulat ng tao bilang gabay sa pamumuhay, kabilang dito ang Mahabharata, Ramayana, Dharmasastra, at Puranas. Ang layunin nito ay ang magsilbing praktikal na gabay sa moralidad, batas, relihiyon, at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Hindu upang maipamuhay nila ang mga aral ng Shruti sa mas madaling paraan. Ano nga ba ang iba't ibang sekta at tradisyon nito? Ito ay walang iisang doktrinang sentral na may malawak na pagkakaiba ayon sa rehiyon, pilosopiya at paniniwala. Ilang pangunahing denominasyon ayon sa paglalarawan ni McDaniel ay ang mga sumusunod: Folk Hinduism, Vedic or Shrauta, Vedantic or Advaita, Yogic, Dharmic o pang-araw-araw na moralidad, at Bhakti o devosyonal. Ang folk Hinduism ay ang anyo ng Hinduismo na nakatuon sa lokal na ritual, pamahiin at pagsamba sa mga Diyos o espiritu para sa proteksyon at pang-araw-araw na pangangailangan ng pamayanan. Ang Vedic or Shrauta naman na Hinduism ay ang anyo ng Hinduismo na nakabatay sa otoridad ng mga Veda. Nakasentro sa mahahabang ritual ng paghahandog ng apoy o yajna na isinasagawa ng mga Brahmin, pari, at itinuturing bilang pinakamatandang anyo ng formal na relihiyon. Ang Vedantic or Advaita Hinduism naman ay isang anyo ng Hinduismo na nakabatay sa Upanishads at pilosopiyang Vedanta. Partikular ang katuruan ni Adi Shankaracharya na nagtuturo ng Advaita o non-dualism, kung saan ang tunay na realidad o Brahman at ang kaluluwa or Atman ay iisa. At ang layunin ng tao ay maunawaan ang pagkakaisang ito upang makalaya sa samsara o reincarnation. Ang Yogic Hinduism naman ay isang anyo ng Hinduismo na nakatuon sa mga turo at praktis ng yoga, na naglalayong pagsamahin ang katawan, isipan at espiritu upang maabot ang moksha o ang espiritual na liberasyon. Kabilang dito ang iba't ibang landas gaya ng Raha Yoga o meditasyon at disiplina ng isipan, Bhakti Yoga o debosyon, Karma Yoga or tamang gawa, at Jnana Yoga o kaalaman, at ito'y malakas na impluwensya mula sa Yoga Sutras ni Patanjali. Ang Dharmic Hinduism naman ay ang anyo ng Hinduismo na nakatuon sa Dharma o pang-araw-araw na tungkulin at moralidad gaya ng pagiging tapat, makatarungan, marespeto, at responsable sa pamilya at lipunan upang mapanatili ang kaayusan at balanse sa buhay. Ang Bhakti or Devotional Hinduism naman ay isang anyo ng Hinduismo na nakasentro sa Bhakti o taos-pusong pag-ibig at debosyon sa isang personal na Diyos o Diyosa, tulad ni Vishnu, Shiva, Krishna o Devi, kung saan ipinapakita ang pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pagkanta ng mga hino o bhajans, pagsasagawa ng puja o ritual na alay, at pagdiriwang ng mga relihiyosong pista. Itinuturo nito na ang kaligtasan at moksha ay makakamtan hindi lamang sa pamamagitan ng kaalaman o ritual, kundi sa pamamagitan ng lubos na pag-ibig at pagpapasakop sa Diyos.
Ngayon naman ay talakayin natin ang kanilang mga ritual, debosyon at pagdiriwang. Ang Hinduismo ay mayroon ding sariling mga ritual, debosyon at pagdiriwang. Unahin natin ang kanilang mga ritual. Ang kanilang mga ritual ay ang mga sumusunod. Puha, kung saan ang kanilang ginagawa ay ang pag-aalay ng pagkain, bulaklak, at insenso sa mga Diyos. Arti, na may paggagawa ng pagsisindi at pag-iikot ng ilawan sa harap ng Diyos bilang tanda ng paggalang. Yana, kung saan ritual ng paghahandog ng apoy na nakaugat sa Vedic tradisyon. Samskara, ito ang mahahalagang seremonya sa buhay ng isang Hindu o ang mga kapanganakan, kasal, at kamatayan. Ngayon naman ay puntahan natin ang kanilang mga debosyon. Ang mga debosyon nila ay ang pag-awit ng mga bhajan o awit panrelihiyon at kirtan o pagsasama-sama sa pagkanta at pagdarasal. Pangalawa ay ang pagsusuot ng mga anting-anting o pagtali ng banal na sinulid bilang proteksyon. Pangatlo ay ang paggunita at pagbasa ng mga banal na kasulatan gaya ng Bhagavad Gita at Ramayana. At panghuli ay ang paglalakbay o pilgrimage sa mga sagradong lugar gaya ng Ganges River, Varanasi at iba pa. Ang panghuli ay talakayin naman natin ang kanilang mga pagdiriwang. Ang unang pagdiriwang nila ay ang Diwali. Ito ang pista ng ilaw bilang simbolo ng tagumpay na liwanag laban sa dilim. Pangalawa ay ang Holi o pista ng mga kulay na sumasagisag sa pag-ibig, pagkakapantay-pantay at bagong simula. Pangatlo ay ang Navaratri o Durga Puja o ang siyam na gabi ng pagsamba kay Durga at iba pang anyo ng Diyosa. Pang-apat ay ang Janmashtami o ang kaarawan ni Krishna. Panglima ay ang Rama Navami o ang kapanganakan ni Rama. Pang-anim at pinakahuli ay ang Ganesh Chaturthi o ang pagdiriwang para kay Ganesha, Diyos ng karunungan at tagumpay. Ano nga ba ang Hinduismo sa kabuuan? Ang Hinduismo ay isang mayamang relihiyon at pilosopiyang espiritual na nagmula pa sa sinauna at nag-evolve hanggang sa kasalukuyan. Binubuo ito ng malalim na paniniwala sa karma, dharma, at debosyon, kalayaan na sumusuporta ng malawak na literatura at sining at ipinagdiriwang sa pamamagitan ng debosyon, ritual, at makulay na mga pagdiriwang. Mahalaga rin ang lokal kulturang adopsyon at global na komunidad nito sa paghubog ng patuloy na buhay ng tradisyon. Salamat po sa pakikinig. Kami nga po pala ulit, si Saithaya 20 Cabrera at si Marie G. Ishiba. Sana po kayo ay maraming natutunan.